meron akong i-share na dalawang klase ng text na kung saan alam kong makakatulong para mas lalo siyang ma-inlove sa'yo at para hindi na rin sila maboring sa'yo. Kasi sometimes, pati ikaw, naboboring ka na din sa sarili mo kasi maaaring hindi mo pa alam yung ginagawa. First time mo magkarelasyon or talagang hindi mo alam kung paano i-handle, paano ang tamang approach sa partner mo para hindi maboring. That is why i-share ko ito kasi alam kong sobrang makakatulong sa inyo. Lalong-lalo na kung panoorin nyo hanggang sa last part. Kung excited ka na, mas lalong excited ba ako. Tara, simulan na natin. Anyway, gusto ko lang na humingi ng pasensya sa mga nagme-message sa akin, sadyang wala pa akong time or sadyang it's not the right time muna na sagutin ko yung mga tanong nyo. Pero panalangin ko na God will guide you, God will help you in your specific situation. But anyway, gusto ko lang nasabihin sa inyo na to fall in love or para ma-inlove ang isang lalaki sa'yo, may mga circumstances na out of control na natin. Hindi na natin kontrolado or wala tayong kakayahan para i-force yung partner natin or i-force yung isang tao para mahalin ka, para ma-fall in love siya sa'yo. Like for example, meron yung sinasabi nilang love at first sight or meron yung bakit na-in-love ka sa kanya na hindi mo, pati ikaw, hindi mo maintindihan or ganun siya sa'yo. Na hindi niya maintindihan kung bakit hindi ka naman kagandahan, hindi ka naman kagapuhan, hindi naman yung ikaw yung type niya talaga, pero bakit nai-inlove siya? Merong mga circumstances na ganon mga kaibigan, and out of control na natin yon. Pero may mga bagay din na kontrolado natin, na kayang-kaya natin na ibigay or i-handle or i-approach sana sa partner natin para mas lalo silang ma-inlove. At hindi ko sinasabing 100% effective ito, pero effective siya. Promises. Okay, so proceed na tayo sa number 1 na text or klase ng text na maaaring i-text mo sa kanya. Ito ay ang complimenting texts. Texts. Ano bang plural term ng text? Texts or text? Anyway, ito yung mga, alam nyo ganito, kung sa tingin nyo ang babae, kayong mga babae ay yun yung hinahanap nyo, ang makompliment kayo na maganda kayo, na sexy kayo, na whatsoever yung hinahanap nyo na i-compliment nila sa'yo, especially ng partner mo, kung alam nyo kayo lang yung natitigang, mas lalo po ang lalaki. Yun nga lang, most of the time, talaga, mas maraming beses na makompliment kayo na babae more than sa isang lalaki. Kaya kung alam mo, kung marunong ka mang compliment sa isang lalaki, especially kapag hindi siya masyadong nakakarinig ng any compliments, mafo-fall in love pa lalo siya sa'yo, palalo. Mas mafo-fall in love siya lalo sa'yo. Or, kung hindi pa siya nakakaramdam ng love sa'yo, maaaring ito ang dahilan, ang compliments na text. So, isa-isahin natin, ano ba yung mga bagay na dapat mong i-compliment, especially sa isang lalaki? Unang-una at ito ang pinaka, yung aming masculinity, yung aming pagkalalaki. The reason why we are called men, men of guts. Yung mga bagay na ginagawa namin para magmumukha kaming lalaki, at yun yung na-compliment mo, yun yung na-appreciate mo, yun yung nakita mo, mas lalo kaming nagiging masculine or mas lalo kaming naging lalaki. Like for example, we want you to be safe in our arms. Kahit ano pang mangyari, especially sa gabi, maglakad tayo, gusto namin na protektado ka. Hindi lahat ng lalaki, May mga lalaki na takot or sabi natin na ganito, pero ang isang tunay na lalaki, hanggat maaari protektahan ka. Hanggat maaari, magiging bangkay muna siya bago ka mahawakan or saktan ng ibang tao. Kasi yun yung pinaka-honor namin, yun yung pinaka-pagkalalaki namin, is to protect you. Hindi lang sa gabi, may mga specific na situation na talagang you feel safe naman. Na kapag kasama mo siya is that very comfortable ka. You feel safe. And kapag yon ay na-appreciate mo, kapag yon ay nakita mo, I promise you, mas lalo pa yung gagalingan. Mas lalo pa yung talagang
magiging security guard mo. 24/7 kang babantayan. Kasi yun yung pagka-design namin eh. Yun yung talagang isang dahilan kung bakit natawag kaming lalaki. Is to give you something, to give you protection, yung meron kaming naibibigay kung saan nagiging masaya ka, meron kaming nagagawa kung saan napapangiti ka, meron kaming nagagawa kung saan nagbe-benefit ka, at kapag na-appreciate mo yun, I'm telling you, even personal or true text, mas ma-inlove siya sa'yo. Learn to compliment him in his masculinity. Ano pa yung ibang i-compliment mo sa kanya? Ito yung sexuality, yung kaseksihan niya, yung abs niya, yung height niya, kung matangkad siya, whatever. This is more on physical appearance. Alam mo, malaking factor din to. Pero, you need to limit. Hindi ko sinasabi na parang turing mo na siya na isang Diyos or isang idol or siya ng pinakapogi sa lahat. You know, there's nothing wrong kapag i-consider mo siya in your heart na siya na talaga ang pinakapogi at na-appreciate mo siya doon once, twice. Pero kung parang naging prinsipyo mo na, pangit naman, naging talagang siya ng pinakagwapo, no, kung delikado ka, kaibigan. Delikado ka. Maari kasing lalaki yung ulo niyan, maaring yayabang yan, and sa sobrang kagwapuhan niya, mababa na ang tingin sa'yo. May mga ganun din na mangyari. Hindi ko sinasabing lahat. Hindi ko sinasabing lahat, kaibigan. Pero, you need to balance when complimenting sa kanya lang, sa aming mga physical na appearance or yung kaseksihan. Okay? You need to balance. Ano pa yung mga bagay na compliments mo sa kanya? Masculinity, sexuality, intelligence. Ako, kaibigan, kung medyo may IQ naman yan, you need to compliment him sa kanyang katalinuhan. At nandito pa, isama mo na ang kanyang achievements, ang kanyang mga natapos, ang kanyang nagawa, ang resulta ng kanyang nagawa. Like for example, board basher siya. Like for example, nag-design siya ng ganito, naging successful. You need to compliment him sa mga bagay na yon. In that way, he felt rewarded. Rewarded kami kapag nakikita ng taong mahal namin o ng ibang tao ang aming nagagawa, kung anong meron kami, gaano katalino. Highs! We felt in love with you more and more. Okay? Ayun. So, marami pa ibang mga bagay. Hindi lang yung mga yon, even sa mga malilit na bagay, the way he cook, the way he wash the dishes. Even nga kapag naglalaba siya para sa'yo, kapag meron kang nararamdaman, tapos naglalaba siya, kahit sa mga malilit na bagay, even yung pagising nyo sa umaga, paghahanda niya ng pagkain nyo, kung siya ang naghahanda, pumasok ka, nakalimutan mo i-appreciate, text mo siya, tawagan mo siya, Hal, honey, I love, ano man ang tawagan nyo, baby, thank you sa paghanda, you know, yung talagang genuine, para mararamdaman man namin na meron palang nakakakita sa mga ginagawa namin. That way, mas lalo ka namin din ma-appreciate, mas lalo pa namin gagawa pa ng more for you, mag-e-effort because na-appreciate eh. Yun naman ang sekreto eh. If you want more, appreciate him more. Okay? Proceed na tayo sa number 2, na content ng text na kung saan magdadahilan para mas lalo siyang ma-fall in love or para ma-fall in love na siya sa'yo. Ito ay ang text that contain sexual tension. Paano ba to? Ito kasi yung pinaka-reward naming mga asawa nyo. And if you want na mas ma-excite siya sa'yo, pag uwi sa hapon, after ng work, hanggang sa daan pa lamang, hindi pa tapos ang kanyang trabaho, kapag na-chat mo, na-text mo ito sa kanya, talagang iba na yung tumatakbo sa kanyang isipan, kung ano na nang ina-imagine sa'yo, sa gagawin nyo, i-text mo ito. Ang mga text na nagko-contain or naglalaman ng sexual tension. Sexual tension, may tension sa kanyang isipan na gusto niya niyang umuwi dahil sa tinext mo sa kanya na talagang magti-trigger ng kanyang imagination. You know what I mean already? Like for example, sasabihin mo sa kanya o kukwento mo sa kanya na tapos ka na maligo, na nagpabango ka, na naka-ready ka na. Kahit hindi mo pa sasabihin kung anong gagawin nyo, mag-imagine na yan. May tension na sa kanyang isipan. May excite na yan, no way. Kahit hindi mo pa sasabihin. Okay? Alam ko, ito ay medyo maging tabu, especially sa mga religious na tao. You know, I am a Christian
And also, I preach the Word of God. Pero hindi po sinasabing bawal itong mga ganito na gawin. Okay? Especially kapag asawa mo siya. Okay? Hindi po masama na akitin mo siya. Kasi asawa mo naman. Hindi po masama na sabihin mo na, honey, dahan-dahan mo lang buksan ang kwarto pag uwi mo mamaya. Dahan-dahan ka lang pumasok. Ganito ang gawin mo. Mag-shower ka agad. Naghihintay ako. May masarap akong niluto dito. Especially kapag tinawagan mo siya. Tapos medyo maalumanay na kakaiba yung tono ng boses mo. Kahit hindi mo pa sasabihin kung anong gagawin niyo, alam na niya. Meron na siyang idea. Okay? And in that way, nagkakaroon ng sexual tension sa kanyang isipan. At yung nangyayari sa kanyang isipan, yung pag-i-imagine niya yun, yung pag-iisip niya sa'yo na gano'n, mas lalong magre-release pa ng mga hormones sa kanyang katawan na kung saan magdadahilan para yung feeling na in love siya sa'yo, yung feeling na excited na siya umuwi, yung feeling na excited na siyang makita ka, ay mararamdaman niya. In that way, hindi siya maboboring sa'yo. In that way, mas lalo siyang mafo-fall sa'yo, mababaliw sa'yo. Okay? Ayos. I hope na alam mo yung mga diskartehan na yan. Alam mo kung paano akitin ang asawa mo, paano mo siya naging asawa kung hindi mo naman alam. Dapat alam mo. And ito, ang last na may advice ko, when it comes to complimenting, when it comes to giving to your husband, when it comes sa mga sexual na tension na ganyan, hindi ko sinasabi from time to time, ay lagi niyong ginagawa. Lagi kayong nagbabalance. Hindi po give lang. Okay po ba? Dapat meron ka din nare-receive. Dapat, bigyan mo din siya ng time na siya yung gagawa kasi lalaki pa rin yan. Kahit anong gawin mo, mas gusto, preferred pa na din namin na kami yung mas may malaking nagagawa sa inyo. Kasi yun yung pagka-design namin. Okay? Pero hindi ko sinasabi na hindi nyo gagawin. Kaya ako nga shinare ito para alam nyo kung ano yung dapat nyong gawin. Basta i-balance nyo lang. That's it for today's video. Maraming salamat po sa inyo. At sa patuloy nyong pagsubaybay sa akin. Kahit minsan hindi ko na nare-replyan yung mga messages or comments nyo. God will bless you. Thank you so much. Bye.